Ano ginagawa mo? Hindi ko alam kung saan yung harapuan ng mga ito. Kabilaan ba ito? Baliktaran yan. Pag makinis sa ibabaw. Ito sa makinis. Ito. Ano ito? Kabilaan? Ayan, oh. Kabilaan? Baliktad. Brown. Ba't may brown ka? Ha? Gago. Akala ko sabay kayo ni Makoy. Wala, out of stock. Ayan, so nandito kami ngayon sa gate 2, tagpas ng gate 2. Hinahantay namin si Jess. Magkakamping sana kami sa Laguna, sa Dagitiwan o kaya sa Sprite Falls. Meron campsite doon, hindi na kami natuloy dahil sa bagyong Krising. Sinabi rin ng campsite owner na may kalabuan ng tubig na nanggagaling sa Mahayhay. Hindi rin namin ma-enjoy ang ilog. Kaya naman ay nag-divert kami dito sa malapit lang, sa Tanay lang. Ito ay campsite na i-revisit natin ngayon. Sa wari ko, dahil sa lakas ng ulan, kaunti lamang ang mga campers na magka-camping ngayon. Kaya naman samantalahin natin. Doon naman ay may pool naman doon na fresh water, kaya walang problema sa grupo. Okay ba? Oh. Ito ang literal na heavy rain talaga. Masada pa lang. Pupuntahan namin ay Pangarap Garden Resort and Campsite. Medyo mahirap magbiyahe dahil pag ulan. Maulan talaga. Heavy rain talaga ito dahil sa bagyo. Kaya konting ingat. Wala munang mga overtake.
nyo? Yan ang timing. Diba? Nasaan yung gate na? Ah, nandun ang gate pala. Ang layo ng parking mo. Hoy. Dito tayo mag-park oh. Malambot ba dyan? Malambot, Lance? Diyan ba tayo, Koy? Magulas yata to. Oh. Siguro si Sir D, nag-aantay ng cancel mo. Ha? Nakikita siguro i-cancel. Hindi, nakapak ako. Alas 4 pa lang. May karga ko na dito. Kaya sabi ko, ayan, laking improvement na dito oh. Ha? Dati na ba yun? Bago yung gate. Dati doon ang gate pa eh. Doon mismo sa bungad eh. Ito po. Tao po. Pag hindi ka masaya ngayon, tingnan mo talaga, freak mo tayo. Dapat lagi kang nakatawa mo, kuya, mais ka, kasi si Mangot ha. Pag ikaw ang hindi masaya. Tao po. Doon pa sa tindahan. Yan. Ilagay muna natin yung mga gamit natin. Tapos makahanap tayo ng pwestuhan. Dito ko muna to, be. Mukhang malambot to. Hahanap tayo ng banda ron sa taas ang hindi. Katatapos lang namin mag-setup. Grabe. Grabing paghihirap ng setup na ginawa namin. Uy, nag-iilaw na si Makoy. Tangali pa lang ko eh. Yung setup ng tent. Ang dala ni Jess na tent ngayon ay bagong brown ng Montana. Napakahusay. Ano masasabi mo? Waterproof. Ang Montana ay nagkakaroon din ng defect. Ilan sa kasabay namin ay may tumulo yung ano. Pero ang kagandahan nito dahil ay direct kami na bumibili sa Montana. Anong gagawin? Direct to the kanang kamay of owner. Ayan, ito.
Dispose. Papalitan. Dispose na. Post na, papalitan. Dala naman ni Makoy ay Montana na blue. Bali, nandito tayo ngayon sa pang 47 na campsite namin. Dito lang yan sa Tanay. Kung Ayun. saan matatagpuan yung maraming pangarap. Ayun. Ito ay Batlag Falls. di makunan na. Ito naman kila Joseph at Joy, Montana rin na brown. Ayan, luto muna kami ng mabilisan ng lunch. Ito yung dala namin ngayon, nature hike. Tupi. Dinala namin sa dagat-dagatan to be, no? Dagat-dagatan. Niluto na sila lansang Medyo hike din lunch. Nature hike din ang dala nila, lunch. Na gray. diba? Ha? Hindi, alamig. Sa mga naghahanap ng updates dito sa Pangarap Garden, may pagbabago na siya. Dati kasi dito kami naglagay ng tent noon, no? Maganda ang damo noon. Ngayon kasi sa sobrang madalas na pag-ulan ay nakakalbo na yung iba. Yung iba naman ay sagad talaga tumubo yung mga damo. Dito sa lakas ng ulan ngayon, yung mga damo ay nabababa din sa tubig. May putik-putik na siya. Pero kung kapag summer ay hanggang dito ay nilalatagan ito ng tent. At yung dating may kubo dito, may tindahan sila dyan, at nandyan ang entrance dati. Nilipat na ang entrance dito na. So meron na siyang sariling registration area. Yan ang pwesto namin sa malayo. Lumaki na itong mga maliliit na halaman. 3 years ago ay talagang hindi pa siya masyado tumutubo. Ayan. Dito, dati noon ay dito nagbo-bonfire. Sa ngayon ay hindi na nagbo-bonfire dyan. Baka may ginagamit na lang sila na drum, na lata. At dito pa rin nagpe-perform ang mga performer sa kanta, band nila. So may malaking speaker sila dyan. At nandyan yung drum set, mga amplifiers. Yan, mga pumupunta dito. Ito na ngayon ang registration area nila. Ganun pa rin ang parking ng sasakyan at ng mga motor, 4 wheels ay sa labas. Ito na ngayon ang registration area niya. Sa ngayon, konti lang talaga ang guest. Kami at saka may dumating na 3 sasakyan, isang grupo. Available pa rin ang mga kubo dito. Yan. Mga nag-glamping. At syempre, may presyo yan. Kumpara mo sa nagte-tent ka lang. Ang overnight camping dito ay 150, at kung ikaw naman ay magstay ng 24 hours sa camping ay 250. At napaka-reasonable rin ng kanilang tent pitching dahil 75 pesos lang. Ayan. Itong ground na to ay recommend na katulad ngayon tag-ulan, mahirap din maghanap ng latagan dahil basa. Baka pasukin sa loob, yung mag-moist pa rin ang tent. Maganda rito ay lagyan nila ng kanal para hindi talaga na-absorb lahat ng tubig ng lupa. Ayan. Para maganda maglatag ng tent. Walang tapon kahit saan. Ang mga kubo nila dito ay more than 3 years old na ito dahil nabutan pa namin ito. Ayan. Pinapabulok na lang siguro ito dahil meron silang bagong model ng mga kubo. Ito na yung modern type na ginagawa nila, na pinapaglampingan nila. Mas matibay siya dahil bakal na, pinapatong sa semento lang. Ayan. Ito ay hindi na nila mini-maintain. Siguro tatanggalin na ito. Nandito pa rin ho yung mangga. At ganun pa rin, natatanaw pa rin yung bundok doon. Mamaya sa swimming pool tayo pupunta.
Ang mga tent namin talaga dito ay maliliit. Dahil yung grupo namin, yung padayon, hindi talaga nag-stay sa loob ng tent. Kami ay papasok lamang ng tent kapag kami ay matutulog na. Lahat kami ay abala sa labas kung ano man adventure ang pinupuntahan namin. Ito yung kanilang ihawan. Yan, iihaw ka. Uy, libreng uling. Yan, daming uling. Maski na marami kayong tabi-tabi na mag-iihaw, pero dapat nalilinis din itong mga kalawang. Pero sa bagay ngayon kasi wala masyadong customer or guest, pinahinayaan na lang nila dito. And then may tindahan sila dito. Ayan, may tindahan sila na sari-sari store. Kahit ano pwede mo mabili dito. Uy, may kwadrado. Ayan, soft drinks. Ayan, bili tayo. Pupunta kami ng pool. Ayan. Nakakatamad pa mag ligpit-ligpit dahil ang sarap pa rin tuloy ang camping. Maulan, malamig. Dito para sa construction nila, may hiwalay na gate para pumasok ang truck, construction supply dito. So maraming cottages, yung mga luma pa rin na cottages, hindi na nila ini-improve yung mga luma. Ayan, ito na yung ganitong style na ang pinopromote nila na bago. Ayan. Ito ang pool nila. May pool din sila sa baba. Nandun pa rin sa kabila yung mga glamping na may mga bagong cottages. Ayan. At dito sa baba, dito yung pambata. Yo, dito tayo sa pang 47 na campsite. Ayan, pambata dyan. Malinaw-linaw. And then yun, bali 3 cottages meron doon, 3 kubo for glamping. May CR dito. Ang problema dito sa pool na to, wala siyang access. Kapag bababa ka doon, iikot ka pa, lalabas pa doon. Ayan. Ayan, o sana mayroong open dito na hagdanan para ma-access doon, lalo na halimbawa pupunta na CR. Ayan, dito ay iikot pa. Ito yung pool. Ang kagandahan dito sa pool pag nandito, tanaw mo yung bundok. Ayan. Ayan, dati itong tulay na to ay yari sa kawayan, pero ngayon na-improve na nila. Sementado na. Tapos may mga bakod-bakod na doon sa kabila na glampingan. May space dyan. Kung ako sa kanila, maghukay sila para sa latagan ng tent. Pero hindi na nila dinedevelop mga ganito. Hindi na nila dinedevelop. Sayang din tong area na to. Halimbawa yung iba ay naghahanap ng row campsite. Pwede yung mga ganyan, malapit sa creek. Pero itong sapa nila maliit na. Yun, lumipat na sila dito. So, may CR sila dito, may lababo. Pangalawang CR at lababo to. Nasa Banlawan ng grupo, katatapos ng maligo. Ganito yung galawan ng padayon. Pagdating sa campsite, nagsiset up kami ng mga tent, paikot or tabi-tabi yung mga tent,
And then meron kaming common area na nakatarp. At dito kami nagkakainan ng sabay-sabay, nag-share ng pagkain. Dito rin nag-socialization. Paikot. Yan ang galawan namin para mas masaya. Ayan. Kaya kanya-kanya kaming dalang upuan. Pag wala kang upuan, wala kang maupuan. Ayan. Gagawa ka ng paraan. Bawal ang monoblock. Gamit to ng mga sinaunang ninja ng China. What ninja? Ninja nagsasayang, nangunguha na lang ng... Ginaganyan kasi din sir, pang ano sa kalaban. Weapon na rin yan. Saingan na, weapon pa. Hindi ba Japan yung ninja? Ay, Japan. Japan ba? No. Binago pala. Ang galing ah. Kasi yung ano yun eh, Qing Chung Chang Dynasty yun eh. Mamaya natin. Mas malo ma'am. Rotate. Sabay rotate. Pag mabigat, hindi ba delikado pag ano? Hindi sir. Mas mabigat, mas gusto niya kasi Lipas gusto. Babaon. baon. Dapat sa plat talaga to. Yung saingan nila Joseph, wala pa rin tatalo talaga dyan eh. Saan? Yung saingan nila. Legendary. Legendary yan. Talagang ang tibay niyan eh. Tatlo pa ganyan sa bahay. Dito po tayo sa anak ng may-ari ng campsite. Maswerte tayo. Ma-interview natin. Sir, ano po ang masasabi ninyo na kaunti lang nag-camping ngayon? Swerte sana, no? Yes, parang ginaw na ginaw. Alamig. Tas ka. Hindi nga. Hindi yung puti mo yan. Bawal mamitas ng bulaklak. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay.